May mga nag-iisip, kung ayaw naman nila kay PBBM, ayaw din nila kay Sara. Walang patutunguhan. Kung ayaw kay PBBM dahil parang hirap na si PBBM sa pagpatakbo ng bansa, hindi rin naman pumapayag ang mga tao na si Sara naman. May mga grupo na nagtutulak ngayon, tinatawag nila military reset daw eh. Ang gusto nila, magtayo ng isang caretaker government, parang caretaker, pansamantala, magpapatakbo muna ng bansa. Ang tinutulak nila na mamumuno itong negosyanteng si Ramon S. Ang. Ito yung tinatawag RSA sa mga sa mga nakakakilala sa kanya, RSA. Kaya lang umalma kaagad si Pulong. Kung bakit umalma si Pulong, pag-usapan natin 'yan. Saka maganda rin ba itong military reset na ito? Kung sakali, anong tingin natin diyan? Yan ang ating pagkwentuhan ngayon. Actually, habang dumadaan ng araw, palala ng palala ang sitwasyon ng natin, krisis sa politika. Kahit si PBBM, nararamdaman niya yan. Siyempre, pinipilit ipakita ni PBBM na kaya niya pang kontrolin ang sitwasyon. At siyempre, sinisikap ni PBBM na ipakita na isusulong yung pagpapanagot sa mga tiwali, sa mga korap. Pero, kaya niya pang pamunuan ang na to. Kaya lang habang tumatagal, siyempre, halimbawa, itong mga huling developments na mismong mga tao na sa Malacanang nasasangkot, nalalagay sa rin si PBBM, naiipit din sa mga ganyan. Hindi niya ba alam yon? Mga nang ginawa na yon nila Lucas Bersamin kung sangkot nga sila. Sila dating Budget Secretary Amina Pangandaman, hindi ba alam ni PBBM yon? Kumbaga umaabot na sa ganun eh. Tapos dito rin sa Kamara, syempre, kapag lumalim yan, lalo na ngayon, iimbestigahan na si Martin Romualdez, posible ng kasuhan ng plunder, palapit ng palapit kay PBBM eh. Ito namang mga Duterte, supporters ng Duterte, talagang pinupukpok si PBBM para matanggal ito. Sa survival din ni PBBM ng administrasyon niya, katulad niyan, pinapakita niya na talagang wala siyang pinipili. Papanagutin ang lahat kahit pinsan niya nga. Kung kakasuhan, kasuhan. Ganun na yung latest na development niyan eh. Ngayon, itong mga grupo ng Duterte, nagiging silang agresibo sana. Lalo pa yung mga sinabi ni Amy Marcos, ginagamit nila yon para magalit ang taong bayan at ang mga military. Kaya lang, ang military, hindi rin nila nakukuha eh. Ang taong bayan, ganun din. Bakit? Eh kasi nga, si Sara din mismo, corrupt din eh. Paano mo naman ikaw ipapalit? Corruption ang pinag-uusapan. Okay, nakikita nyo si PBBM, gusto na rin ninyong palitan. Dahil nga, naiipit na rin si PBBM kasi ganito. Sangkot ba talaga siya o hindi? Kung yung kanyang mga malalapit na mga officials, katulad nila dating Executive Secretary Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, ay sangkot. Okay, kung hindi naman siya sangkot, eh paano naman nangyari yun ng mga malalapit mong tao? Ibig sabihin, naiikutan ka, marami na palang nangyayari doon sa Malacanang, hindi mo alam. O di parang nagiging incompetent ka. So may mga ganun ang nangyayari. Sila PBBM, nararamdaman nila na palapit ng palapit sa kanya ang init ng sitwasyong ito. Sa ngayon, nasisave niya pa ang administrasyon niya. Pero siyempre, habang tumatagal, ang kampo ng mga Duterte, nagiging agresibo na itulak na mag-resign na si PBBM, si Sara na ang iluklok kasi siya ang constitutional successor. Eh ang problema naman, maraming tao ayaw kay Sara eh. Kaya tuloy, ito rin yung dahilan, tao ayaw ring sumuporta sa mga pagkilos na laban kay PBBM. Kumbaga, okay na, si PBBM na lang kaysa sa Duterte. Kaya lang, yun na nga, habang tumatagal, naiipit na rin si PBBM. Kahit sabihin pang hindi siya sangkot yan. Pero ang tanong, bakit nangyari yan sa pamumuno mo? Limbawa, yung mismong budget secretary mo, yung executive secretary mo, parang yung mo naman, yung pananagutan mo sa kapabayaan dyan, bakit nangyari yan? Naikutan ka niyan? Kung yung pinsan mo, si Romualdez, makasuhan ng plunder, alam nga namang anong ginawa mo na nangyari lahat ng yan under sa'yo bilang presidente ka? Pipilitin at pipilitin na madiin si PBBM sa lahat ng to. At kapag hindi niya nakaya yan, lalakas at lalakas yung kampo ng Duterte na manawagan na mag-resign si PBBM, iluklok na si Sara. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya lang, ang problema nila, walang sumusuporta na halos eh. Kahit yung Iglesia ni Cristo, hindi naman madala-dala yung panawagan na yon na mag-resign na si PBBM, ipalit si Sara. Kahit yung mga supporters nila, iilan lang ang namobilize nila doon sa EDSA, inaasahan nila, dadagsa ang tao nila. Kahit na nung nagsalita na si Amy Marcos nung inexpose si PBBM, ang inaasahan nila dahil
Inamin na ni Aimee na adik si PBBM. Inaasahan nila dadagsa ang tao doon sa ikatlong araw. Wala ring nangyari. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, wala. Yung inaasahan nilang magagalit ang tao, susuportahan na ang pagpapalit ng presidente, at ang vice president na ang mamuno, wala. Hindi nakakakuha ng suporta. Parang nung panahon ni Erap, mabilis yung noon, pagpatalsi kay Erap nung 2001, kasi nung lumabas yung wetting scandal, nung in-expose yan ni Chavit Singson, nagalit ang tao, tapos nagkaroon na ng impeachment kay Erap, hanggang sa talagang ayaw na ng tao kay Erap. Ang bilis ng pangyayari kasi kahit papano, okay sa tao na ang pumalit yung Vice President, si Gloria Arroyo. Ngayon hindi ganun eh. Kahit palapit kay PBBM itong mga issue ng korupsyon, hindi pa rin ibig sabihin na gusto ng tao kay Sara eh. Kaya hindi kakakuha ng suporta. Kahit sa simbahan, kahit sa tao, kahit sa military. Pero ngayon, mayroong ipinopropose na isa, itong grupo na to. Actually, ang tawag nila, military reset. Ito yan mga kabunyog, ipakita ko ang mga latest na developments yan sa politika natin. Marcos out, Ramon ang in, is MC Boss eyed as caretaker in military back reset. Yan ay artikulo sa politico.com.ph, November 20, 2025. So medyo yan ang mga pinag-uusapan. Paano kung may mga military na nagtutulak sila na okay, kung ayaw na kay PBBM, palapit kay PBBM itong issue ng korupsyon, ayaw din naman kay Sara, ayaw din ng military junta. Ngayon, ang pinopost nitong mga military groups na to ay outsider ang ilagay. Isang negosyante. Baka pag negosyante ang mamuno sa bansa ay mapaganda ang takbo ng ekonomiya. Lalo na ngayon nabagsak ang ekonomiya. Yan yung tinutulak nila. Mga military, retired military ang nagtutulak nito. Ayaw ng tao sa military juntas. Ang tawag na nila ngayon, military reset. Military back reset. Bakit reset? Parang isaayos ang bansa, i-reset. Ngayon, sino ang magtutulak niyan? Military daw. Parang kudeta style. Kaya lang, nagiging usap-usapan ito. Ngayon, kung kampo ng Duterte, mayroon kaagad reaksyon. Si Pulong Duterte mismo, may reaksyon kaagad yan, mga kabunyog. Ito yon. Outright unconstitutional. Pulong Duterte opposes military back reset. O yan nag-release ng statement si Pulong Duterte. Hindi siya sang-ayon dyan. Ngayon, medyo na ito, mga kabunyog, medyo seryoso na itong mga nangyayaring ito. Kaya pag-usapan din natin ito. Bakit ayaw ni Pulong? Ayaw ng mga Duterte dyan sa military back reset na yan, na ang plano, ang iluluklok ay si Ramon S. Ang. Yan ang may-ari ng San Miguel Corporation. Maalala nyo na nung mga panahon, ang pinaka nagpapatakbo ng San Miguel Corporation ay yung negosyanteng politiko rin, pumasok sa politika. Sige, si Danding Kuwangko. Kapartner niya, itong si Ramon S. Ang. Pero nung mamatay si Danding Kuwangko, pumalit itong si Ramon S. Ang. Siya na ang nagpatakbo ng San Miguel. At mula noon, ang dami ng negosyo ng San Miguel Corporation. Hindi na lang siya yung San Miguel Beer, Nolya, pumasok na siya sa infrastructure. Kaya nga, pag umakyat kayo sa Skyway 3, ang nakalagay doon, SMC Infrastructure o San Miguel Corporation Infrastructure. Pati yung pagpapatakbo ng NAIA ngayon, na yung operation ng Ninoy Aquino International Airport, Expressway, Ramon Ang din yan, Ramon S. Ang, RSA. Tapos yung ginagawang Malking Airport sa Bulacan, Ramon S. Ang din yon. So, kumbaga, sa sitwasyong ito, na grabe ang krisis sa politika natin, bagsak ang ekonomiya, ang dolyar ay bagsak, ang peso ay bagsak din. Itong mga military ay nagpo-propose o i-give up na natin si PBBM kasi sa kanya na napupunta ngayon ang issue ng korupsyon. Pangalawa, wag din natin si Sara. O ayaw din ng military junta. Ito na lang. Parang pansamantala ang magpatakbo ng gobyerno, negosyante na muna. O itong si Ramon S. Ang. So ang tawag nila dyan, military back reset. Si Pulong Duterte nag-issue ng statement. Sabi niya, outright unconstitutional yan, hindi pwede yan. Oligarko yan. Ibig sabihin, malaking negosyante yan si Ramon S. Ang. So ang gagawin pala natin, papamunuin na natin sa bansa ang mga oligarko. Bakit ganyan ang stand nila ng mga Duterte, nila Pulong? Ay natural. Gusto ng mga Duterte, kung ayaw na kay Marcos, si Sara na ang ilagay. Kasi sabi ni Pulong Duterte, bakit ninyo ayaw sundin ang konstitusyon? Nakalagay sa konstitusyon ang constitutional successor, ang vice president.
Wala naman sa konstitusyon yang mga military backed reset na yan. Kudita yan eh. Magkakagulo ang bansa pagka yan ang ginawa, sabi ni Pulong. Kumbaga kung ayaw na kay PBBM dahil parang nahihirapan ng patakbo yung bansa, bagsak ng ekonomiya, pero ang mga Duterte sa pamamagitan nitong komentaryo ni Pulong, hindi rin sila payag sa military backed reset. O siyempre, ang unang magagalit diyan sa ganyan na mga military backed reset, Duterte. Kasi sila, kung magulo na ang bansa, ayaw na ng mga tao kay Marcos, ang dapat na pumalit ayon sa konstitusyon ang kanyang kapatid, si Sara. Kaya lang, ang problema rin, hindi rin maano ni Pulong na kung ayaw ng tao kay PBBM, lalong ayaw kay Sara. Kakaharapin ng bansa natin ang matinding krisis pampolitika. Ang ibig sabihin ng krisis pampolitika, iba-iba na ang mga pinipresent na alternatibo kung paano na ang gagawin sa bansa. Artikulo yan sa Politiko hindi ko gawa-gawa ito. Mga kabunyog, ang topic kong dinidiscuss, hindi ko ito gawa-gawa lang. O anyway, patuloy tayo. Ang nangyari dito mga kabunyog, mga kababayan, itong pinopropose na military back reset, parang kudeta rin ito, kaya lang, ang iluluklok nila, hindi military junta. Bakit hindi military junta? Kasi negative nga sa tao ang military junta. Ayaw ng tao sa military junta. So parang sa kanila, o sige, wag ng military junta. O ayaw ninyo ng military junta, ayaw nyo rin kay Sara. O ito na lang, si Ramon Ang ilagay muna natin, parang caretaker. O, ngayon, ano ang opinion ko dyan kung akong tatanungin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi rin ako kumbinsido dyan sa mga military back. Bakit? Una, ano naman ang papel ng military? Bakit sila na ang mag-i-install ng uupo sa gobyerno? Hindi naman yan role ng military. Hindi sila dapat nakikialam sa politika. Yung mga military back na yan, hindi dapat yan Kasi hindi naman dapat nakikialam ang military sa politika. Huwag tayong huwag tayong tatanggap ng ganyang mga ino-offer. Alam nyo, sa dami kasi ng problema ng bansa natin ngayon, at siyempre, napapahina si PBBM o ang administrasyon ni Marcos. Ang Duterte, mag-aalok, si Sara na ang iluklok. Ayaw din naman natin. Mayroon din naman nagtutulak, military junta. Ayaw din naman natin, kasi military yan Mayroon namang nagtutulak, ito naman, military reset. Ginigosyante raw muna ang ilagay. Ay, wag din tayo dito. Wag din tayo dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kahit naman may krisis sa politika ang bansa natin, kahit naman magulo ang bansa natin, kahit naman bagsak ang ekonomiya natin, huwag naman nating pilit lunukin ang mga bagay na alam nating wala rin yan. Bakit? Dahil magulo ang politika natin? Bakit? Dahil bagsak ang ekonomiya natin? Tatanggapin natin si Sara Duterte? Samantalang alam naman natin kung anong klase yan? Tatanggapin din ba natin itong mga military junta na to, na military ang magpatakbo? Ay hindi. Tatanggapin din ba natin na itong mga negosyante ang magpapatakbo? Bakit? Dahil lang matagumpay siya sa negosyo niya, pwede na siyang magpatakbo ng bansa. Magaling siya sa negosyo. Ibig sabihin, magulang siya. Ibig sabihin yan, pag naging presidente yan ng Pilipinas, okay, lalong lalaki ang negosyo niya. Hindi naman ibig sabihin na magaling ka sa negosyo, makabayan ka, makatao ka. Hindi yan. Kaya sana, huwag tayong sumuporta sa mga ganitong mga ideya. Ako, gusto ko na kahit hindi pa ito lumalakas panawagan na ito, labanan na natin yan. Tawag natin diyang nip in the bud, kitlin sa usbong. Nagsisimula pa lang yung mga pag-propose ng ganyang mga ideya, sirain na natin. Magtulungan tayo. Pinapaganda lang nila, kunwari, subukan natin, negosyante ang umawak ng gobyerno. Kasi ang negosyante, at least, baka mapaganda na ang takbo ng politika ng Pilipinas. Kasi pag negosyante daw, hindi na yan mangungurakot kasi negosyante. Sinong nagsabi sa inyo? Si Ramon Ang, napakaraming problema sa mga manggagawa. Ang mga projects na inaano niyan, maraming nasagasaan, maraming sinirang kalikasan. Maaga pa, nagko-comment na ako. Bakit? Para kayo na aking mga regular viewers, kayo na aking mga followers, kung makita nyo man yung mga military reset na yan, tulong-tulong tayo, labanan ito. Hindi naman ito maganda sa bansa natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.